Pisces, hi! Welcome to Mr. Queen PH. Titignan natin kung ano ang energies for you ngayong new moon in Taurus na mangyayari sa April 28, 2025 at 3:30 a.m. Philippine time. Ayan, so for you Pisces, especially Pisces rising, this is happening in your third house of short distance travel, learning, connecting with new people. So, maaring may mga bago kang connections, friendships, na makikilala, makakasalamuha around this time. Some of you naman merong mga trainings, learnings, seminars na aatenan, no, to improve your craft, to improve your knowledge, your skills. Yung iba meron ditong pakikipag-usap or dealings with kapatid, no? Lalo na kung matagal mo nang hindi nakikita or nakakausap yung kapatid mo. Some of you, meron kayong bagong kapitbahay. Oo. Yung iba naman, maaring meron kayong short travel, no? Yung short distance travel, parang, let's say, local travels lang. Let's say, from Manila ka, punta ka ng Batangas, or from Laguna ka, pupunta ka ng Rizal, ganon. And then, meron tong challenging aspect sa yung 6th house of daily routine. So, maaring yung iba sa inyo ngayon, Pisces, parang nahirapan kayo mag-concentrate, no, sa mga bagay na gusto nyong gawin. Parang mas gusto nyo ngayon na nag-i-imagine, iisip, nagpaplano. Pero kapag isa sa katuparan nyo na, pwedeng ito ay nagiging challenging or medyo overwhelming sa inyo na minsan parang pag pinaplano nyo, napakadali lang. Pero pag gagawin nyo na, execution na, isip nyo, ay mahirap pala. Ganon. Oo. And then, some of you naman, meron ding mga, yung iba kasi sa inyo, Pisces, pwedeng nagkakaroon kayo ng major spiritual awakening. Things are changing, no? Yung inyong mindset, yung inyong paniniwala. May mga times na na-overwhelm kayo sa mga nangyayari sa paligid nyo, sa mga iniisip ninyo. May mga times na parang gusto mong mag-escape, no? Yung tipong umalis sa sitwasyon na meron ka para mapag-isa at maiwasan yung mga tao, sitwasyon na ayaw mong kalagyan or kausapin. Pluto is in your 12th house right now. So, maaring may mga binabago sa iyong pananaw sa buhay. This can also be mga bago ring belief system. Nagkakaroon ka ng mga bagong mantra sa buhay, realizations about life. You are also activating, meron ka ina-activate na spiritual gifts. So, ito ay hindi lang siya talento, but gift siya sa'yo. Maaring ikaw ay merong psychic abilities or ikaw ay spiritual healer. You can heal other people through your craft. Maaring meron ka mga ginagawang mga tools to help others. Yung halimbawa, gumagawa ka ng mga langis, no? Yung langis na yon binibenta mo. Tapos yung langis na yon nakakatulong para mag-heal ng others, no? Yung ganon, simpleng mga ganong bagay. 12 house is also about your subconscious. So meron kang mga itinatagong nararamdaman or mga naiisip na hindi mo na i-communicate sa iba. Na maaring ngayon, finally, you are going to express yourself for who you really are. Let's see. Ano yung energy ng third house for Pisces? The Chariot. Oh, may travel talaga. Oh my God. Pay attention lang sa travels ninyo. Mas mag-ingat, okay? I-check nyo yung sasakyan nyo or yung mga kailangan yung ayusin, i-prepare bago kayo mag-travel. This is also transformation, endings and new beginnings. Pwedeng yung iba sa inyo, you will acquire a new car, may bagong sasakyan.
can be life-changing for you. Pwedeng meron din sa inyong meron kayong pupuntahan na lugar na kung saan mag-enjoy ka because this is going to be the first time na nandyan ka. More on nature to. Nature trip. What is the 6th house? Energy ng 6th house. 4 of Pentacles and the 7 of Wands. Meron kang kailangang trabahuhin. Effortan mo talaga to. Kung gusto mo makita yung resulta. But rest assured naman na kung gagawa ka ng paraan, tatrabahuhin mo, mag-e-effort ka, magiging consistent ka, makikita mo yung magandang resulta nito. Magiging worth it to for you. Ano man to mga plans mo? Whether sa career path mo yan, sa relationship, or yung mga personal goals mo. Yung iba gusto nyo mag-save kasi meron kayong gustong bilhin na major thing sa buhay mo. Let's say sasakyan, bahay, lupa, mga gadgets. Kailangan din committed ka sa pagsisave ng pera kasi kung hindi ka committed, matatagalan bago mo makuha yung gusto mo. What is the 12th house energy? Judgment, this is rebirth. Merong mga opportunities na magbubukas para sa'yo. Pero kailangan nito may magbago muna. Let's say magbago yung mindset mo bago to ibigay sa'yo. Meron ka ring mga iiwanan ng unhealthy habits. I-let go mo na yung unhealthy habits na yan because you know that is no longer serving your highest good. What else for Pisces? Surrender to the divine. May mga bagay na hindi ka kontrolado. Anything that is something na hindi mo kayang i-control, you just have to surrender it. Kasi masistress ka lang kung alam mong wala kang control over it Ang makokontrol mo kasi yung sarili mo. Pero pag ibang bagay na, just surrender. Believe in the impossible. Wow. Meron kang mga sineset na goals sa sarili mo or mga ina-aspire na gusto mo yan yung makuha mo, mangyari sa'yo, na hindi yan imposible kung gagawa ka ng action. Kasi kailangan dito, you are taking action. Mars is in your 6th house right now. So, Mars is the energy of action, initiation, excitement. So, kailangan dito is excited ka to do the things every day or may routine ka para nakikita mo yung resulta nun. The end of a tough cycle approaches. So, this is good news for you, Pisces. Kung meron man kayong pinagdaanan na pagsubok, patapos na yan. It's time to embrace a new chapter in your life. Okay? So, that is your reading, Pisces. Thank you so much. See you again.